Magandang gabi, mga tagapakinig. Welcome sa Romansa Diaries, ang inyong paboritong takbuhan. Tuwing gabi kung saan pinapalaya natin ang mga lihim na pantasya. Ngayong gabi, isang kwento ng tukso sa loob ng bahay kung saan ang kasambahay na maladyosa ang katawan ay hindi lang tagalinis ng bahay, kundi tagagulo rin ng damdamin at isipan ng mga lalaki sa paligid niya. Isa itong mainit at nakakapasong kwento, kaya maghanda na. Dahil ang halimuyak ng pagnanasa ay dahan-dahang bumabalot. Ang alindog ni Elena si Elena ay bagong kasambahay sa malaking bahay ng mga Vergara. 24 anyos, morena, makinis, at ang katawan ay hubog ng isang babaeng parang isinilang para tuksuhin ang sinuman. Malaking dibdib, makurbang balakang, at mga matang tila ng aakit kahit wala siyang ginagawa. Noong una siyang tumapak sa mansyon, halos lahat ng kalalakihan ay napalingon. Si Mang Eddie, ang matandang gwardya, si Junjun, ang batang hardinero, at syempre, si Don Arturo, ang amo ng bahay, mayaman, makapangyarihan at matanda na, pero matikas pa rin. At si Elena, alam niyang may epekto siya, pero wala siyang balak pigilan ito. Isang gabi, tahimik, habang nagpapahinga si Mang Eddie sa guardhouse, lumapit si Elena para magdala ng kape. Mainit po yan, Mang Eddie. Sabay abot ng tasa. Salamat, Hija. Sagot ni Mang Eddie, pero ang mata ay hindi sa kape nakatingin, kundi sa dibdib ni Elena na halos lumabas na sa manipis na sandot walang bra. Ay, baka matapon. Mang Eddie, sabi ni Elena, sabay lapit at hawak sa kamay ng matanda. Dumikit ang katawan niya, malambot, mabango. Napasinghap si Mang Eddie. Elena, baka mapaso ako sa'yo. Ngumiti si Elena. Kung paso lang ang problema, kaya ko yan. Sabay dampi ng palad sa hita ng matanda. Ngunit biglang may dumaan na sasakyan na putol ang tensyon. Ay naku, bitin, bulong ni Elena. Sabay lakad palayo, iwinawasiwas ang balakang na tila nang aakit ng ikalawang tingin. Isang umaga, mainit ang araw. Nasa hardin si Junjun, nagdidilig ng mga halaman. Dumaan si Elena, bagong paligo, nakasuot ng maikling shorts at sando. Basa pa ang buhok niya, mabango, amoy sabon at aliw. Junjun, pwede ba akong pahiram ng gunting mo? Tanong niya habang yumuko sa harapan ng binata. Kitang-kita ni Junjun ang malalim na cleavage. Tumigil siya sa paghinga. Eto po, Ate Elena. Nanginginig niyang sagot. Ang cute mo talaga, sabi ni Elena, sabay himas sa braso ng binata. Alam mo bang, kung ako'y mas bata pa, ikaw ang pipiliin ko. Ako po. Tanong ni Junjun, pulang-pula ang pisngi. Elena! Sigaw ng mayordoma mula sa loob. Biglang napalingon si Elena. Ay, tawag na ako? Next time, Junjun ha? Siguro mas mahaba na yung hawakan mo sa susunod. Sabay kindat, naiwang tulala si Junjun, nanginginig at basang-basa, pero hindi ng Jose, kundi ng matinding init at pagnanasa. Isang hapon, malamig ang loob ng bahay. Nasa silid-aklatan si Don Arturo, nagbabasa ng dyaryo. Pumasok si Elena, may dalang juice. Sir, inom po muna kayo. Walang imik si Don Arturo, pero sinipat siya mula ulo hanggang paa. Nakadamit si Elena ng manipis na duster. Tumapat siya sa harap ng electric fan at doon sumayad ang tela sa kanyang katawan. Tumambad ang hubog ng kanyang dibdib at pati ang utong ay bahagyang bumakat. Lumapit ka, Elena, utos ng matanda. Lumapit siya. Sir? Hinawakan ni Don Arturo ang baywang niya. Pinatong ang dyaryo sa mesa. Alam mo bang mahirap kontrolin ang sarili kapag araw-araw kang ganyan? Hindi, wag niyo pong pigilan, sir. Bulong niya. Hindi na naghintay pa si Don Arturo. Kinabig si Elena. Hinalikan ng leeg habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalamas sa dibdib nito. Si Elena, napapikit sa sarap, napaungol. Sir, ang init mo. Mas mainit ka, Elena. Pinaupo siya sa mesa. Pinagapang ng matanda ang halik sa dibdib niya.
habang ang mga kamay ay hindi mapakali. Tila gustong damhin ang lahat ng bahagi ng katawan ng dalaga. Ang bawat ungol ni Elena ay lalong nagpainit sa silid. Pabilis ng pabilis ang galaw. Walang pakialam kung may makarinig. Isang gabi ng kasalanan. Isang gabi ng kaligayahang matagal nang pinigilan. Kinabukasan, tahimik si Elena. Gaya ng dati, nagtatrabaho, naglalaba. Pero lahat ng kalalakihan sa bahay, si Mang Eddie, si Junjun at si Don Arturo, lahat sila'y hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi dahil sa iha, kundi dahil sa sarap ng alaala na ayaw nilang kalimutan. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento ngayong gabi. Mga tagapakinig, sana'y nadama ninyo ang kilig, ang init at ang lihim na pantasya na hatid ng isang kasambahay na hindi lang basta alindog, kundi tukso sa laman. Hanggang sa susunod na gabi ng tukso at kasalanan, dito lang sa inyong inaabangan na Romansa Diaries.